Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay November 7, 2025, Friday. At naku, laglag na naman yung index natin. Ay, tumigil sa paglaglag yung index natin. Pero laki ng net foreign buy. So, nag-net foreign buy tayo ng 4.98 billion. Most likely dahil sa IPO ni Maynilad po yan. So, hindi ko makita ngayon. Kasi yung galawan ng mga foreigners sa market. Kasi majority ng blue chips laglag na naman for today's trading and nagbi-breakdown yung mga stocks natin. So halos nasa oversold condition na yung RSI na index natin. Hopefully mag-bounce naman siya by next week. Ayan. So binabagyo pa rin sa bandang Cebu. Ingat po kayo dyan. Okay. So nag-close yung index natin ng 5,759.37. Naku, breakdown sa support level. Ayan, alalalim na ng mga alaga ko. So, bili ka pa rin ba ng bili during this time? So, hindi pa rin natin makita yung bottom eh. Nag-Doji yung kandila natin. Pero another low kasi yung index natin, 5,759. Tapos hindi natin makita kung yung tamang net foreign buy the market. Baka net foreign selling yung majority ng mga blue chips natin. Kasi halos 4% yung drop ng ilan sa kanila. Okay? So yung mga trending stocks natin, yung mga napili natin na stocks dito, karamihan is nag-move up pero hindi sila maliban siguro kay Plus, pero majority ng mga at saka ICT, majority ng mga blue chips natin, sobrang hina po. Ayan. Bargain na bargain pero nakakatakot pa rin bumili as of this time. So hindi lang naman tayo, so although kasi yung sa atin naka all-time low yung index natin, yung US market, malakas din po yung drop kagabi. So, yun yung sinusundan natin na galawan, may sentiment sa global market, yung futures ng US, ganun din, mahina din siya. So, medyo namumula din yung kanilang indices. Tapos sa Europe, laglag, mapula lahat. Tapos sa Asian markets, majority is laglag. So, ganun din po sa crypto, mukhang over the weekends, babagsak ng 100K si Bitcoin natin. Ako, ingat muna sa trading talaga sa market unless nakasabay ka siguro dito kay IMI natin. Ayan. So siya yung nauna sa lisan natin, nag-up siya kasi ng 18.23%. Ano kayo meron dito kay IMI? Wala akong makitang balita sa kanya. So nag-bounce yung ibang blue chips, another bounce sa mga rather na mining stocks. So Philix Mining nag-up ng 5.03%. Meron siyang 2.45 million net foreign sale. Tapos yung laga natin si Plus, pero yung iba laglag kasi. So Plus 4.55% up. Kailan nag-profit taking na yung 120 million na net foreign buy natin kahapon, 82.56 million net foreign sell naman siya. Okay. So Maynilad, bagong IPO, bagong stock natin, si BBM pa naman yung nag-ring ng bell ng Maynilad pero wala pa rin epekto sa mga majority ng mga blue chips natin. So net foreign buy si Maynilad ng 381 million. So pero 0% yung galaw niya, no. So OGP plus 3.7%, 27.39 million. Net foreign sales si APX 3.31% up. Meron siyang 5.94 million net foreign buy. Tapos si Now natin, di ba kahapon nag-up siya ng more than 30%, and man drop siya ng 12.05%. So medyo mahirap talaga matansya yung galaw ng stocks. Yung iba, nakakala natin bullish, nagiging trap sila. Ayan. Kaya ingat muna kasi nasa bear market tayo. Below 20% na tayo dun sa pinaka-peak natin for the year. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin, as usual po, pakibasa po. Yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. May risk po kasi sa trading sa markets po natin. Okay? So and then sa mga nanonood sa atin, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel po natin. Subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, ayan, ang baba ng views natin. Ayan. Kasi baba ng market natin. Ayan. So double check na lang po yung ating review. Regardless, good times or bad times, magre-review tayo sa market. Company reviews, so IPO, so first day ni Maynilad, MYNLD, yung kanyang ticker symbol. Profit or loss sa market, mga sample trade, so weekends na naman.
aralin na lang ulit natin yung mga basic indicators natin. Fundamentals, yung mga risk management, and then yung mga learnings natin, basic learning sa PSE market. Okay? Tapos sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to. So check mo na lang yan. At yung mga vlog po natin dito, tingnan natin, baka maging full-time full-time vlogger tayo nito. Kasi medyo mahina yung ano, ayan, eto na naman kami. Tanggalan na naman sa company. So, anyway, kung pasama tayo, full-time vlogger tayo at saka trader sa market. Ready na, ready na. Antayin na lang natin kung ano yung gagawin ng company natin. Okay? So, pag OFW, ayan, advice ko lang doon sa mga kagaya ko na OFW, especially kung medyo matagal na kayo, mag-ipon. Yan. So, invest para anytime na tanggalin tayo, ready tayo. Okay? So, kasi pag OFW, di ba, medyo above average kasi yung, yung palitan, di ba? Lalo na ngayon, Malaysia is, o kahit USD, halos mag 60 pesos na. At saka yung Malaysia Ringgit is, ito yung pinakamataas niya ngayon since na dumating ako dito, more than 10 years ago. Ayan. Okay. And then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader na social media, Facebook account or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Meron pa kasi umuwi ng wala kang dala. Ayan. So, di ba? Hirap pumasok pag medyo may edad na. Okay. And then, Budegi Pig. Tapos yung, kung nasanay ka na sa sahod na komportable ka na, alam mo naman sa Pinas, di ba? Medyo mahirap pa mag-demand ng malaking sahod. Budegi Pig, yung mga articles natin sa local market. Doon tayo ng channel natin para dyan. Tapos sa Twitter, follow mo na lang po ako dito sa ating Twitter account. So, tingnan natin yung balita. Tinatamad na si Philippine Stock Exchange. Wala talaga akong makita sa kanya na summary ng market natin. Ayan. So, mukhang nanonood na lang din si PSE sa galaw ng market natin. Okay. So, video sa Tesla, shareholders natin. Ayan, meron siyang pay package na halos 1,878,000,000,000. Mantakin mo isang tao, no? Bibigyan nila ng sweldo na, although parang matagal naman yung niya or parang may certain milestone siya na ma-achieve saka lang siya mababayaran. Pero ang laki pa rin niya, di ba? Si Elon Musk, lahat ng milestone niya na-achieve niya. Okay? So, check na lang yan. Gokong West, Robinsons Retail secures PCC clearance for 146 million premium bikes acquisition. Ayan, may bagong business si RRHI. Tapos si China Bank, plus 10%. Ayan, okay naman yung earnings niya. Pero lumalagapak nga din yun. Nag-bounce na kaya to? Na-review natin to last time eh. Okay, 3PM, ito yung closing natin. Ito yung mga winners sa big caps, si Plus 4.55%, ICT 2.86%, San Miguel 1.34% at saka si Globe 1.04%. And then sa losers, si dami, 4%. O SMPH pala, 5%. Jollibee minus 4.86. Pero opportunity to dun sa mga bagong investor sa market o yung mga nag lang cost averaging, di ba? Eventually, babalik din naman eh. Ang ano lang, kailan yung balik natin. No? So, Monte, minus 4.56, URC, minus 4.48%, Ayala, 4.4%, Ali, 4.37%, and CNPF, binawi, minus 3.97%. GGS, pababa din, second day na yata to, minus 3.46%. Okay? Ingat-ingat. Ito yung closing natin. Ito ba yung closing natin? Parang hindi ah. Ito na ba yun? Last stress. Hindi, meron pa. Okay, ito yung closing natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang yung na-green. Tapos majority is laglagan po sila. Okay? So, SMPH yung pinakatinaman. Third quarter. Ito yung negative catalyst natin for the day. Although, parang sumabay nga din tayo sa galaw ng market. Pero ito pa. Another negative news, yung ating GDP, 4% na lang siya. So, normally, 5 more than 5% siya, di ba? So nag-slow down yung market natin. Pero most likely yung slowdown na yan, yung spending ng government sa mga infra, di ba? So dahil doon sa corruption pa rin naman, related po yan. URC, so okay, maganda yung earnings pala nyo. Plus 55% si
Hopefully mag-materialize yan by next week. Tapos sa around 2 p.m. bago yung pre-close ng market natin, San Miguel lang at saka si Globe pala. O ibig sabihin pinitik lang si Plus. Asan si Plus dito? Wala eh, no? Pinitik lang pala sa closing si ano, si Plus natin. Okay? So URC falls, okay, ito, nag-drop na siya. Pero maganda yung earnings niya, so baka mag-bounce din to. Falls 5.28% daw. Converge, large, nearly 3 billion net income in Q3. OGP ito maganda oh. Plus, ang laki oh, 650%. So, yung galaw niya baka bumalik nga sa ano eh. Bandang taas. So, first up, si San Miguel lang at saka si Globe. So, URC, Jollibee yung ano, malalakas yung drop dito sa index. 11, okay lang. Sila pa rin, si San Miguel at saka DMC. URC, Jollibee pa rin yung laglag. So GDP below rather shows lows to 4%. Ayan. So yan yung negative catalyst. ASN suffers 78% drop in profit. Naku. Ayan. Mga ASN holders, paki-double check. Wasak, PSEI sings on investor jitters over graph. Weak GDP tease up December rate cuts. Okay? ICT, maganda yung earnings. CREC secured 1.2 gigawatt RE capacity. Plus, ay, minus 51% yung earnings. Pero kumarangkada sa closing natin, Dennis Anthony Ois converge 8.9 billion in 9 months as FiberX subscribers enterprise revenue surge. Maynila debut on PSE gets 12 cornerstone investors. Kaya laglag naman yung market. ICTSI profit jumps to laki 751 million. Good catalyst para kay ICT. Philippine peso, ayaw ko lang ngayon baka ano na to, 59 point something na. GDP growth breakdown was surprising as weak consumption investment were the main culprit for the disappointing 3Q third quarter print. Ayan. Sino kaya tinamaan dito? Investments. Minus 2% siya. Mga investors. Converge, plus 1% siya noong third quarter. Maynilad was nearly flat at 14.98 market debut Friday versus its 15 pesos IPO price. Mahina. Globe has entered multi-year partnership with AWS. Alter is investing 8 billion to build a 140 megawatt floating solar project in Tarlac. Daming solar diyan sa sa Tarlac. Share buyback, OPM, SMPH, Fruit, and SM. DG Plus, akala ko babagsak to pumitik pa pala. 9-month agri-product grew 3.5%. Sino pa hindi natin basa? STI reported 38% year-over-year jump in net income. Okay? Tapos sa US market, malakas yung laglagan. So, sumabay na rin yung galawan sa Philippine markets po natin. Okay, so patalasas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, verify yung market natin. So, aral na lang muna tayo dito sa mga galawan ng ating mga stocks. Okay. So, yun lang yung ating patalasas. Tingin tayo dito sa galawan ng ating index. Nako. So, ito yung pinakaayaw natin, yung biglang magda-drop yung o magbe-breakdown yung index. Siyempre, maraming shakeout na pwedeng mangyari. Okay. So, breakdown na. On the way yata tayo sa pandemic level. So, breakdown tayo sa 5.8. Ang next na support dito sa 5.417. So, lagay ko to. And then, palitan ko to ng para mas madali makita. 5,800 na yung pinaka-support natin last time. Okay. So, yung next na support level natin, medyo malalim 5.3. O worst case scenario na. Okay. Masyado naman yata ang negative. Yung pili natin. Okay, sige, pagbigyan natin. Merong malit dito sa 5,600 na support level natin. O, ito. Ito. Ayan, 5.6. Slightly below 5,700. Pero, okay. Hindi pa rin tayo, good vibes sa market. Akala ko okay na yung
yung galawan natin, di ba? So meron na tayong 800 million na net foreign buy kahapon. Bakit sinabayan tayo ng buhos ng ano ng US market natin? Okay? So downtrend. Okay. So downtrend pa rin yung ano, itsura ng index. Hindi pa natin makita yung bottom. Akala ko bottom na yung mga candles natin kahapon. Kasi may mga net foreign buy. So hindi tuloy natin makita net foreign buy pero dahil kay Maynila yan, meron siyang 4.98 billion net foreign buy, 5.7K yung 5,759 closing and negative 1.31%. So lalo nag-bearish yung RSI, 29 na siya. So okay, sige, konting shake up pa siguro bago mag-bounce yung index natin. And in the short term, hindi natin makita yung ano, yung recovery ng market. Yung mga gumagalaw, so maswerte kung matsamba natin itong mga to, no? Okay. Yung iba kasi walang volume, oh. Baba. Mga penny stocks din lang yun, eh. Pumipitik. Okay, so tingin na lang tayo sa mga winners. 18.23% si IMI. Ayun, oh, biglang binasag yung resistance sa 18.23%. Sino pa? Si VLL 2. 2.23 million si PX 5%. So medyo gumanda yung galaw ng ano mga mining stocks natin and bounce. Tapos si Plus 4.55 pero parang pinitik lang si Plus. OGP 3.780 walang volume. 3.7% per mining. And then APX nag-bounce na rin 3.31. Tapos si Manila Water 1.79%. Okay? Mas marami tayong losers. Now, minus 12% si Is natin. So, minus 7.89 si Lode, minus 5%. At pabagsak si Lode. SMPH, minus 5. Breakdown. Tapos si Monde, minus 4.5. Tapos si GGS, minus 3.46%. At saka si Web, minus 2.89. Security Bank, minus 2.57. Okay? Mas marami yung laglag for today's trading. Silip tayo ng konti sa galawan dito sa global market para mapula ulit din sila mamaya. Nag-bounce siya kanina sa futures pero para mapula din sila. So negative 0.05% sa S&P future, Dow futures negative 0.05, Nasdaq negative 0.09. So mapula ulit mamaya. Tapos sa Europe, mapula and then Asian markets mix. Pero mas marami yung nag-drop sa Asian markets. Tapos dito sa crypto, parang ganun din eh. Mukhang magbi-breach ng abang na lang tayo sa below 1K si 100K si Bitcoin. Ayan pula Dahil mapula. So Bitcoin minus 2.7%, 100K na lang siya. At Ethereum 3.2K, drop ng 4%, XRP 2.17, Sol nag-drop din 152. Tapos si Dodge 0.16%. Ayun Okay, may na yung mga investments natin. So balik tayo dito and quick review lang dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si IMI. Siya yung pinaka-winner natin. Pinitik din ba to si IMI natin? So laki ng galaw niya 18.23%. So nag-close siya. Malapit dito sa resistance area niya. Nag-breakout na yan eh. So 2.4 in closing. And then 259K net foreign sales. So mga locals lang yung buyers natin kay IMI. And binomba siya nung anong oras to? 2:30, no? Pero mataas na yung ginalaw niya bago binomba si IMI natin. Okay, so very good. Pabalik siya. Gustong bumalik dito sa bandang taas. Sino kayang pumitik na itong si sino broker yung pumitik dito kay IMI natin. So yung pinaka-support natin is kasi parang breakout siya dito eh. So ilagay ko na lang muna dito sa average line natin. Malapit dito sa DOS. Ayan, malaki kasi yung trading range niya. Kung titignan ko naman siya dito sa yan, range na to, parang breakout siya dito eh. No. So, okay. Hopefully umabot siya, mag-breakout dito sa 2.6. Wala akong makitang catalyst dito kay IMI natin. Okay, so bullish yung galaw niya, bumalik dito sa RSI 50. And then, MACD formation natin sa kanya is nagtatry na mag-recover.
Okay, so good luck. So merong ay may next, Felix Mining, mga mining stocks pala yung ano, pinakamalakas na galawan sa index natin for today. So bounce siya malapit sa MA 100. Mukhang ito na reversal ni na inantay natin kay PX. Pero wala pa yung ano niya. Wala tayong makita na earnings. So below pa rin naman siya ng RSI 50 pero parang gusto niya mag-bounce, no? Laki ng upside nito pag dumiretso ng galaw si ano yan o, itong CPX natin. Okay? So yung pinakamalapit na resistance is around dito sa gap area natin mga 8.86. Pag yan naman ang target mo, more than 10% na rin yung ano, pwede niyang ibigay. Okay? So nag-close 7.93. May trend ba to? Parang may trend siya na 5.03% up and 2.45 million net foreign sale. Hindi pa masyadong obvious din yung galawan ng MACD formation natin. Pero sasabay-sabay lang naman yung galawan ng ano, mga mining stocks natin. Okay, so good. Next, yung paborito natin, si Plus, mga ka-Plus. So Diamond Hands pa din ba? Ayan, so parang ano ito pinitik sa 5-minute chart lang siya eh. Pinitik lang siya nung ano, may bumili, may volume siya nung pre-close ng market natin. Ako, bumaba din to ha. By next week. Kasi siguro gusto lumabas nung ano, nung nakabili ng 120 million, di ba? Kung tandaan nyo, yung net foreign buy natin kapon. So, tingnan natin kung yun nga, yung ginawa ng traders natin sa kanya. So, hindi ko muna lalagyan ng resistance, no? Mahirap makita eh, kasi pinitik lang eh. So, magko-correct din to by next week. Pero anyway, may breakout pala yung ano niya, yung trend natin sa kanya. May nag-breakout siya doon sa triangular formation natin. Okay, so good vibes. Kahit alam natin na temporary lang yung bounce niya. So nag-close siya at 25.3 up ng 4.55% pero meron siyang 82.56 million net foreign sale. Okay, next, OGP. Saglit. Tingnan muna nga natin yung ano, yung galawan ng mga gold natin. O lumalaban siya. Okay. So, good sign pa rin sa mga mining stocks kahit lumalaban lang siya. Okay. So, nandun na siya. So, mukhang gusto niya i-fill the gap muna dito sa around 29 pesos. Tapos may upcoming dividends. So, hopefully hindi siya masyadong magkaroon ng malakas na drop. Ayan. Balik siya dito sa bullish side na market natin, RSI 54. And obvious na ngayon yung ano, reversal ng MACD formation natin. Okay? So, okay. Siguro habang mahina yung market, nandito muna sa mga mining talaga yung ano, karamihan pa rin ng mga traders natin. So, 28 pesos, closing up ng 3.7. Meron siya 27.39 million net foreign set. Next, isa sa mga winners, mining stocks ulit, Apex Mining. Ito maganda yung earnings niya, di ba? Lumabas na last time. Okay, so on the way siya. Okay, so maganda mag-fill the gap, no? Pero since, sige, lagyan natin dito kasi maganda yung, ano, yung sentiment ng mining stocks. Okay, so on the way sa recovery, yung RSI level natin, pati yung MACD formation is maganda rin yung itsura niya. Okay, so 9.35 yung closing. Up siya ng 3.31 and 5.84 million net foreign buy. Ganda ng trend ni, ano, ni APX pa rin, no? So lumalaban. Okay. Mukhang mining ulit yung pag-uusapan natin by next week. And then lastly, si Now Corporation, profit taking muna. Doon sa mga kumita kahapon, nag-resist pala yun. Naging optimistic yata ako dito sa 0.9. Okay, nauntog. So, gusto mag-retest dito malapit sa gap area din natin si, ano, si Now Corporation. So, breakout pa rin naman to. And nasa slightly below siya ng RSI 50. Ano ba yung tsura na ito sa ano? 5-minute chart, pinitik ba to o sa pre-close lang ba to? So, nag-close siya 0.73, hindi, profit taking. At meron siyang 12.05% na drop, 272K net foreign sale. So, di pa rin naman na, okay, walang follow-up na news yung, ano, yung konektadong Pinoy bill act natin. So, yun yung kaya dahilan, pati si TBJI ba, nag-drop din yung, ano, price action niya, nag-drop din. So, naging trap tuloy yung, ano, mga telco players natin. Hindi pa kasi sinasabi, di ba?
Pati isang article na nabasa ko, 6 ang sabi na papasok. Pero 3 lang doon sa isang mga article na nabasa ko. So, antayin na lang natin yung balita. Meron pa, upcoming, kasi i-reveal pa yung ano eh, kung sino yung mga stocks na yun. Okay? So, watch out na lang yung mga merong telco players po natin. Okay? So, overall picture, sobrang hina ng market. Then, sabay pa tayo sa mahina rin na global market natin. So, hindi natin makita na mag-up move muna si PSE. By next week, siguro makita natin yung tamang net foreign buy ng market natin. Nakatago dito sa ano eh, 4.98 billion. Okay? So, enjoy na lang muna natin yung bakasyon. Pangit pa rin yung mga alaga natin. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Club Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group natin kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.